So, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Welcome po sa ating prayer for the nation. Ayun po. So, let us share this live to our family and friends. Enable for them po na makapagpakinig din po ng salita ng Diyos na sa mga nais pong iparating or reminders po sa atin. Amen po. And right now, hindi po sayang ang pagdalo nyo po or panunood po ng live na ito dahil malay nyo po, itong mga ibabahagi po natin ngayong gabi ay isa rin po itong reminders po sa atin. Amen. So, tayo po ay dumako na po sa ating panalangin. So, yes, Lord, we thank you, Panginoon, sa pagkakataon na ito, Lord. We pray, O God, na sa mga oras na ito, na may buksan niyo po muli ang aming kaisipan, puso, O God. Iparating niyo po sa amin yung mga nais mong iparating na upang nang sa ganun ay kami po muli ay ma-feel, Panginoon, ang iyong mga salita. Lord, gabayan niyo po ako. This one is a privilege, Panginoon. And naway, samahan niyo po ako because apart from you, we can do nothing, Panginoon. Patuloy po na ilayo niyo po ako sa pagkakamali. Naway, ang mga lalabas po sa aking mga bibig ay ang salita na galing sa iyo. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. So, ayun po. Ayun. So, ang title po natin ngayon na ibabahagi po natin ngayon is about the joy in the trials. Actually po nung una, naghahanap talaga ako ng stories about trials kasi parang yun yung gusto ni Lord na ibahagi po natin ngayon. Okay po. So, ayun, since para mas maiba, naghanap na lang po ako ng mga verse na about po sa trials, na yung mga verses is related din po sa trials na i-share po natin ngayon. So, ginawan po natin siya ng title which is The Joy in the Trials. So, ang nahanap po natin, okay, buksan po natin ang ating Bible sa the New Testament, the book of Romans. So, sabi po dito, ito po sa Romans chapter 8 verse 18. Sabi po rito, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. So, ang nagsabi po nito ay si Paul, na itong verse na ito, sinasabi na ito or reminders po sa mga followers ni Jesus about sufferings. It says here that even though that we may suffer in this world, even though that we may suffer in this earth, okay, our salvation and ultimate hope is found in Jesus. Okay, so lahat po ng mga sufferings, trials that we have been enduring is hindi po useless. Okay po. Kumbaga, yung mga sufferings na yun is a privilege, opportunity, enable for us na mas mag-grow po ang ating faith kay Lord. Okay? Hindi po yung sufferings or trials ang magiging dahilan ng pagiging isang mahina. Binigay ng Lord, or we are enduring these problems or trials in our lives, enable for us to be brave. Okay po? So, wala pong makaka-escape po sa sufferings while you are here in this world. Dahil sabi na rin po sa Bible na, okay, sabi po sa Bible, sa James chapter 1 verse 2 to 4, sabi niya, instructs believers to view trials as joyful opportunities for growth. When facing various troubles, they should consider it pure joy, recognizing that the testing of their faith produces perseverance. This perseverance should be allowed to finish its work, leading to maturity and completeness, lacking nothing. Okay? So, as a believers, we should consider all the trials and problems na dumadating po sa ating lives, is we consider them as opportunity and we consider them as a pure joy. Okay? Because itong mga ito is ginagamit ng Lord hindi dahil intention niyang tayo ay mas maging mahina, but God wants
to use this for us, enable for us to be more resilient, brave, and grow in faith. Okay? So, ito po sa mga trials po natin. Siguro, I consider myself as a living testimony for Jesus because I was, parang nakikita ko yung trials or problems in my life na parang, parang hindi ko siya nakikita na makakatulong sa akin. Parang I consider these trials na parang walang positive, more on negatives. Okay, parang napaka-chaotic ng buhay ko kapag may trials. Nung hindi pa po tayo Christians, okay, parang ganun na lang yung buhay mo. Buhay ko kapag may problems. Pero ngayon, syempre, nung nakilala natin ang Lord sa ating buhay, nag-iba po yung pag-iisip po natin when it comes to trials and problems. Okay. So, though hindi naman po laging masaya when we are enduring problems in our lives. May parang level 1, level 2, level 3 yung sufferings, no? Pero we have to follow what God said to us. Okay? Now, we supposed to consider those trials, consider it pure joy. Okay? So, tayo po, since sinabi ko po kanina na I'm a living testimony for to Jesus Christ because magagamit ko siya when when comforting a friend and families. Because I have this one friend na suffering from sa self-worth niya, parang she keeps on blaming herself sa mga pangit na nangyayari sa buhay niya. And ayun na parang she can't see the beauty of life because of those problems na pumapasok sa buhay niya. So ako naman, since I've been experienced all of this, since isa na rin po ako sa mga naka-injure noon, and I thank the Lord because tinulungan niya po tayo doon, no. So dahil po sa na-injure na yun, I know what to say and I know how to comfort my friends kasi galing na ako dun eh, and God helped me to overcome that problem. Siguro kung hindi ko siya in-injure, hindi ko alam ang sasabihin ko, or hindi ko alam kung paano ko i-comfort ang aking friend. So ayun, I thank the Lord kasi naging useful siya. Ayun po, naging useful siya sa akin. At ganoon na rin po na nakatulong din po tayo sa mga tao na kailangan ng comfort or kung ano yung mga advices na kailangan po nila. Okay. So ayun po. Marami rin pong nangyayari sa atin when it comes to trials. I hope when we enduring the problems, wag po natin ipagpapalit kung ano po yung ginawa ng Lord dati. Because if God did, God will do it again. Okay? Kapag nakita na po natin yung compassion, yung promises ng Lord na binigay sa atin, at na-overcome natin yung mga past, tapos may bago ulit na suffering or problems or trials, do not give up so easily. Use those past testimonies or ginawa ng Lord sa atin na ma-overcome po ulit yung mga present trials natin. Hindi po sagot ang paglayo kay Lord. Hindi po yun kailanman magiging tamang sagot. Do not stay away from God when you are facing problems. Instead, go near to Him, call Him, seek His kingdom. Okay, hindi madali
nai-enjoy mag-isa ang trials sa buhay. We have Lord, okay? He is our banner. Okay? Kung ginawa ng Lord na patagumpayin sila Moises dati, dahil ang kalaban po nila ay yung parang sinugod po sila, but God helped them to win sa battle na yon. So, yun. Also remember that God is our banner. Okay? Yung akala mo, natatalo ka na in the midst of trials, yun pala gumagawa na pala ang Lord para magtagumpay ka. Okay po. So, ang susunod po nating verse, at itong verse po na ito is, ito po talaga yung pinangahawakan ko every day. Okay po. So, sabi po dito sa Philippians chapter 4 verse 6 to 7, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your requests to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. So, do not worry about anything, but to pray about everything. Ganon. So, ayun. Kapag everyday, when I have problems, I worried. Parang nag-worry na po tayo ng sobra-sobra. Pero, buti na lang andyan ang Lord. He gave us the assurance sa kanyang salita that when we pray, God will do something and able for us na magtagumpay. So, sa life po natin, wag na wag po natin tatanggalin ang prayer because prayer is the best weapon. Everyone saying this, pero totoo siya. Though gasgas na siya sa ating tenga, pero kailangan po natin na sabihin palagi, we must emphasize that prayer is the best weapon. Lahat po ng mga ini-enjoy po nating problems is useful po siya in the right time. And especially sa ating pag-grow sa faith at sa kung paano po kumilos ang Lord. So, yung mga sufferings po natin here in this world is worth it po yung mga yon. Hindi po siya useless. Hindi naman po tayo magtatagal dito. Okay po. Meron pong gift sa atin ang Lord. Yun po ay ang makasama po siya. May katapusan po ang sufferings in this world. Pero ang pag-ibig ng Diyos kailanman ay hindi magwawakas at ang kanyang mga salita. So this is all. This is the reminders for us ngayong gabi. And I hope meron po tayong natutunan or may mga pinaremind ng Lord sa atin ngayon. So, yun lamang po. To God be all the highest glory.